Di ko siya nilalandi. Ang pinag-uusapan lang namin yung tungkol sa sitaw at sa mahal ng bilihin ngayon. Totoo naman talaga na sitaw ang pinakamurang gulay noon eh. Naalala ko pa si tatay ko. Pinamimigay lang yun dahil may tanim siya. Mali na naman ba yung sinabi ko? Kaya pala kung magbiro ka doon sa babae, kala mo talagang ang tagal nyo nang nag-uusap dalawa. Para magkakilala kayo. Baka isa sa mga naging babae mo na hindi ko nahuli. Ewan ko sa'yo, hindi naman lahat ng babae naging babae ko nung araw. Tandang-tanda ko pa kung sino mga naging babae mo noon. Kaya kapag nakikita ko sila, ay naaalala ko na naman yung galit ko sa'yo. May dalawa akong hindi kilala eh. Yung isa doon, naging babae mo nung bagong panganak ako. Hindi ko nakilala kasi lumuwas agad ng probinsya nila. Ay tatagain ko talaga siya. Ay yung isa naman, ay hindi ko na alam kung namatay na ba yon pagkatapos tumalon sa bintana. Pero kahit kailan, hindi ko makakalimutan mga pangalan ng mga kabit mo. Ay nung magkasintahan pa lang tayo at hindi pa kasal. Naging kabit mo nun si Concepcion. Sumunod nun naging kabit si Teresa o yung anak nung magbubuti. Ay naging kabit mo rin si Isabel, si Josefina, si Adelina, Marcela, Emilia o Pilar. Pilar 1 at si Pilar 2 ha? O si Lourdes na asawa ngayon ni Arturo. Marami pa yan. Ay baka umabot tayo hanggang bukas kapag inisa-isa ko mga naging babae mo nung araw. Paano kung makalipas ang ilang dekadang pagsasama ng mag-asawa, may pagkakataon pa rin na nagseselos sa nakaraan? Katulad ni Esperanza, na kahit ilang dekada na ang lumipas, nananatili pa rin sa kanya ang pagseselos. Ano kayang mangyayari kung siya mismo ang lalapit sa itim na kapangyarihan? Ano kayang kahahantungan ng pagsasama kung nagiging mas malupit na ang selosa na matanda? Ano na naman bang sinasabi mo? Ursis? Nakikipaglandian ka na naman doon sa tindera ng tinapa dyan sa talipapa. Anong landian? Espe, ilang dekada na tayo mag-asawa. Ilang taon na tayo, paano pa ako mambababae niyan? Tigilan mo nga ako ha. Alam ko na yan. Ganyan din yung sinabi mo sa akin doon pero may babae ka pala. Wala sa edad ang pambababae. Yun na nga ang problema. Matanda ka na pero wala kang ibang ginawa kundi maghanap ng ibang babae dyan. Sino ba namang papatol sa akin? Kaunting panahon na lang ilalagi ko sa mundo eh. Anong kaligayahan naman na maibibigay ko sa magiging babae ko, Aber? Ang tagal mo naman na akong hindi nakikita na ng babae, di ba? Nahuli mo pa ba ako? Hindi na kita nahuhuli dahil ang galing mo magtago. Ang kapal na mukha mo ha? Palibasa first love mo yun? Gusto mo yung tinapa niya? Nag-uusap lang kaming dalawa, pero hindi naman ibig sabihin na may kakaiba kaming relasyon. Wala nga, wala! Kahit na anong paliwanag ni Leonardo sa kanyang asawa, hindi pa rin siya pinakikinggan nito. Paulit-ulit na ibinabalik ang nagawa niya noon. Halos 4 na dekada na silang mag-asawa. May 2 silang anak pero may mga asawa na rin at nakabukod na. 2 lang silang magkasama sa bahay kaya madalas talaga na inaaway ni Esperanza ang kanyang asawa. Sa ilang taon kasi nilang pagsasama, ilang beses niya itong nahuli na nagloko. Sa katunayan, 3 babae ang naanakan ni Leonardo noong bata-bata pa siya. Tuwing nahuhuli ni Esperanza ang asawa, lagi niya itong pinapatawad. Laging sinasabi na magbabago siya, kaya hanggang sa tumanda na sila, lagi lang niyang iniisip na nagloloko ang asawa. Lahat ng tao, kahit na sino pa, pinagseselosan niya. Dahil nga sa kilala niya ang asawa, alam niyang kahit sino, basta babae, ay pinapatulan at nilalandi nito. Wala na siyang tiwala kahit na matatanda na sila. Isang araw, pumunta siya ng talipapa para bumili ng gulay na uulamin nila. Nadaan siya sa pwesto ng babaeng matagal na niyang pinagseselosan. Ang unang babae na minahal ng asawa. Espe, teka lang.
Anong kailangan mo? Aabot ko lang tong gamit ng asawa mo. Naiwan niya kasi. Salamin pa naman to, baka hanapin niya. Ang hina pa naman ng mata nun. Oh, bakit nasa'yo to? Kanina niya pa hinahanap tong salamin niya. Naiwan niya sa bahay. O siya, ibigay mo na lang ha. Nag-init agad ang tenga ni Esperanza nang narinig niya ang sinabi ni Milagros. Galit na galit siyang umuwi. Pagpasok sa bahay, ipinalo niya sa asawa ang upo na binili niya. Aray, bakit ka na naman pagalit? Ano ka ha? Hinahanap mo tong salamin mo, di ba? O, saan mo nakita? Buti na lang nasa'yo lang pala. Kanina ko pa hinahanap kasi wala akong makita. Alam mo kung sino nagbigay sa akin yan? Si Milagros. Kapal na mukha mo. Anong ginawa mo sa bahay nila? Naiwan ko ba ron? Nung nakaraan kasi tinulungan ko siyang mag-uwi ng mga tinda niya. Hindi ko na malayang nilapag ko siguro. O tapos sasabihin mo sa akin na wala lang yung paglapit mo sa kanya? Darling ko, matagal na nga kami magkakilala. Magkaibigan na lang kami. Magkaibigan kayo? Ay samantalang siya ang first love mo? 48 years nang nakalilipas, darling. Ano bang akala mo? Mahal ko pa siya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng dating kasintahan? Ibig sabihin, dati na. Ikaw ang asawa ko. Tayong dalawa magkasama ngayon. Ano ka ba naman? Kahit nung unang taon ng kasal natin, siya pinagsisilosan mo. Lalo na nung nalaman mong kabarangay natin siya. Tapos lagi mo na lang siyang binabanggit. Paanong hindi ko babanggitin? Mahal na mahal mo ka mo yun, di ba? Nagpatato ka pa nga ng pangalan niya dyan sa dibdib mo Hindi mo nga pinatakpan. Bata pa naman ako noon, malay ko ba? Saka ang tagal na noon Wala akong pakialam kahit 100 taon nang nakalipas. Huwag ka nang magselos sa nakaraan ko, ha? Ako nga hindi naman nagsiselos dun sa dati mong nobyo na nagbibigay sa inanlang ka hanggang ngayon. Dahil hindi naman kasi ako manloloko na gaya mo. Galing mo talaga, no? Kapag talaga manloloko ang lalaki, kahit na anong edad niya, manloloko talaga siya. Matagal na yun. Ilang beses naman na akong humingi ng tawad sa iyo Hindi na nga kita niloloko. Niloloko mo pa rin ako hanggang ngayon. Anong dahilan, para makaiwan ka ng salamin doon sa bahay ni Milagros? Gumagawa kayo ng milagro? 70 years old na ako. Anong milagro naman ang gagawin ko? Hindi ko na nga magawang yumuko. Tapos na ako sa pagiging babaero. Sawa na ako sa babae. Subukan ko lang talaga na makita kang nakikipag-usap sa babae na yun. Ipalulunok ko sa'yong tinapanon. Paano kapag kinausap niya ako? Huwag mong kausapin. Paano kapag nagtanong siya? Simple lang. O di huwag mong sagutin. Pwede ba naman yun? Oo naman. Pwede yun kung gugustuhin mo. Kasi wala naman na kayong dapat pag-usapan, ano? Ang bastos naman kung kakausapin ako tapos hindi man lang ako kikibo. Ang sabihin mo, matanda ka na kasi, kaya hindi mo naririnig. Mahina na kamong pandinig mo. Ganun lang ang sabihin mo. Huwag talaga kitang makikitang kausap ang babae na yon. Ay, nanggigigil na ako sa yung lalaki ka. Lagi mo na lang akong kinagalit. Mas lalong nagalit si Esperanza nung hindi sinasabi ng asawa sa kanya ang totoo. Paulit-ulit niya kasi itong tinatanong at ayaw niyang maniwala na basta niya lang naiwan ng salamin matapos na tumulong magbitbit ng gamit. Ilang araw pa ang lumipas. Paulit-ulit na nagtatanong si Esperanza tungkol sa salamin. Paulit-ulit lang ding sinasabi sa kanya ng asawa na wala lang yun. Isang araw, habang nasa labas silang mag-asawa, dahil bumisita ang mga anak nila at nag-aya na lumabas sila, napansin ni Esperanza na nakikipagbiruan ng asawa sa isang ginang. Lumalandi ka na naman dyan. Ano ka ba naman? Nakakahiya naman, nakikipag-usap lang naman ako. Ganyan din yung sabi mo noon. Ay diba, sabi mo sa akin na kaibigan mo lang sa trabaho noon si Dolores? O tapos ang sabi mo pa doon, lagi mo lang siyang nakakausap pero hindi mo siya babae. O ano nangyari?
O di ba nabuntis mo pang ang walang ya? Ayan na naman tayo eh. Binabalikan mo na naman kung ano yung nangyari noon. Hindi ko na nga kinilala yung bata. Ayaw mong sustentuhan ko noon, di ba? Sinunod naman kita. Bakit hanggang ngayon binabalik mo pa rin? Wala akong pakialam kung ilang taon nang nangyari yon. Alam ko na ganun pa rin ang ginagawa mo. Kaya wala akong tiwala sa'yo kahit na sabihin mong kausap mo lang. Ay bakit? Hindi ba po pwede na tayong dalawa na lang ang mag-usap? Ha? Kaya andyan ang mga anak natin, kasama natin tapos ipakikita mo pa na mas interesado ka sa ibang tao? Hindi ako interesado sa kanya. Ang ano ko lang, nagtanong siya tapos sinagot ko. Ay sige nga, anong tanong ba yon at tumawa ka pa? Basta hindi ako nang bababae. Naka, narinig ko na yan ilang beses. Nung buntis ako sa pangalay natin, 1 taon pa lang tayong kasal nun. O tapos, nalaman ko may babae ka pala. Nahuli ko pa kayo nun na. Tapos palusot mo sa akin? May tinanong lang siyang daan. Ayun pala nakikipaglandian ka mismo sa kabit mo habang sinasabahan mo ko sa klinik. Alam ko na yung ganyang galawan mo, Leonardo. Ilang taon na tayong nagsasama. Ilang palusot na rin ang sinabi mo sa akin. Ilang kutob ko na rin ang nagkatotoo. Ilang beses na kitang nahuli. At sa ilang beses na yon, hindi ka umaamin sa mga kasalanan mo. Ang tibay mo ha. May anak ka na sa labas Hindi mo pa rin inaamin na nangaliwa ka. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo ha? Na isang beses lang may nangyari sa amin ni Dolores. Isang beses? Pero may nabuo kayo? Lasing lang kami noon. Ay, letse na palusot yan. Ilang beses na puro kalasingan ang sinisisin, lintek na. Nagkabali ka talaga ng ilang beses. Niloko mo ko. Simula ng pagsasama natin, niloloko mo na ako. Hanggang ngayon ba naman? Tumigil lang sa pag-aaway ang mag-asawa nung lumapit sa kanila ang mga anak nila. Nagtatanong kung ano bang problema nila. Hindi na lang yun sinabi ni Esperanza dahil ayaw niyang masira ang dapat ay masaya nilang araw. Ayaw niya rin namang iparinig sa kanyang mga anak ang mga bagay na ilang beses na rin nilang naririnig simula pa noong mga bata pa sila. Lumipas ang mga araw, lagi pa ring nagseselo si Esperanza sa mga kung sinong tao na nakikita niyang kausap ng asawa. Minsan pa nga, kahit na anong edad ay pinagseselosan niya. Kahit pa yung mga kakilala nilang mas matanda pa sa kanila. May isang organisasyon kasi silang kinaaaniban kung saan may mga matatanda na naroon. Isang beses sa isang linggo na may aktibidad sila. Para daw yun mapasaya ang mga may edad na. Kasama rin doon ang pinaka-pinagseselosa ni Esperanza sa lahat. Oh, kumusta naman? Hindi ba sumakit ang balakang mo? Sus, ako pa sasakit ang balakang ko. Hindi naman ako kasing tanda ng kalabaw, no? Okay lang ako. Malakas pa ako. Ikaw talaga. Ang kulit mo pa rin hanggang ngayon. Kuhang-kuha ko pa rin kung paano ka mapapatawa, no? Oo nga. Siguro lagi mo rin kinukulit tong asawa mo. Puro lang kayo tawanan sa bahay niyo, Ay, oo. Pero mas magiging masaya ako kapag nawala ka. Nawala? May pinag-uusapan ba kayo? Sige ha, aalis na muna ako. Pupunta lang ako doon kay Felipe. Masama ang tingin ni Esperanza kay Milagros. Nung nawala na ito sa kanyang paningin, ibinaling naman niya ang galit sa asawa. Alam mo pala kung paano siya mapapatawa. Anong landi? Wala naman ako ibang sinabi sa kanya. Biro ko naman yun sa lahat ng mga nakakausap ko Kaya pala lapit ng lapit sa'yo. Landi ka rin kasi ng landi. Huwag mo nga akong pinagloloko dyan. Alam ko yung biro na yan kung saan yan patungo at kung anong pinahihiwatig yan. Tigilan mo ko, Tuwang-tuwa ka siguro na pinapansin ka niya. Ano gusto mong ipahiwatig sa kanya? Na hindi ka tumatanda? Na malakas ka pa? Utot mo, malakas! Ewan ko sa mga naiisip mo. Bahala ka nga dyan. Ay,
Saan ka naman pupunta yan, ha? Kinakausap pa kita. Mambababae ako. Total yun naman ang gusto mong gawin ko eh. Para may dahilan na yung galit mo sa akin. Ayan, yan ka talaga magaling. Isa bagay, ang daming matatanda rito, oh. Wala ka namang pinipili. Papatusin mo yan basta't may butas kang papasukan. Ay sige, ayan, kahit may asawa dyan, patusin mo na. Hindi naman kasi matigil yung bunganga mo eh. Nakakahiya naman sa mga nakakarinig sa'yo. Ano na lang ang iisipin nila sa akin, ha? Ay, bakit? May dignidad ka bang inaalagaan, ha? Nakakahiya naman pala sa'yo kung gano'n, ano? Mga manluloko talaga, hindi na nagbago-bago. Ang tanda mo na, hoy! Yun na nga, ang tanda ko na. Ang tanda na natin. Pero ang binabalikan mong problema natin, yung mga nangyari sa nakaraan. Hindi ba pwedeng nagbago na ako? Hindi mo naman yun nakikita kasi. Para sa'yo, lagi na lang ako yung may mali. Nang babae ka, nagkaroon ka pa ng anak sa labas. Hanggang kailan mo ba sasabihin sa akin yan? Kailan ka ba magsasawa sa paulit-ulit mong pagbabalik ng nakaraan? Alam mo, sinasaktan mo lang yung sarili mo. Kahit naman paulit-ulit mo kung sumbatan sa ilang beses mong pagpapatawad sa akin, hindi pa rin naman natin maibabalikan nakaraan, di ba? Dahil hanggang ngayon masakit pa rin yun sa akin. Kapag nakikita kitang nakikipagtawanan sa iba, nakikihalubilo sa mga pinagseselosan ko, nakakaramdam ako ng sakit. Bakit ba kasi hindi mo maiwasan ng mga taong yon para sa akin? Hindi sumagot si Leonardo. Hindi siya nagsalita dahil alam niyang kapag sumagot siya, hahaba na naman ang away nilang mag-asawa. Mapupunta na naman sa nakaraan ng usapan. Babanggitin na naman ni Esperanza ang mga pangalan ng mga naging babae niya na maging siya ay hindi na niya gaanong naaalala. Isang araw, nasa bahay lang ang mag-asawa. Kumakain sila ng merienda. Maya-maya pa, nagsalita na naman si Esperanza. Nakita na naman kitang nakikipag-usap doon kay Milagros. Hindi ko siya kinausap. May pinaabot lang siya sa akin. Ay bakit sa'yo pa? Hindi lang naman ikaw ang tao doon Baka nagpapapansin na naman siya sa'yo. Tapos ikaw naman itong pansin ng pansin sa kanya. Bakit ba lagi ka na lang nagsiselos kay Milagros? Wala kang ibang bukang bibig kundi siya. Dahil alam kong kabit mo siya. Hindi ko siya kabit at hindi ko siya naging kabit. Naging magkasintahan kaming dalawa. Pero nung natapos na yun, hanggang doon na lang talaga. Ngayon na nga lang kami nag-uusap eh. Tapos hindi pa yung klase ng usapan na matagal talaga. May tatanong siya, sasagutin ko. Ganun lang. Pero naiwan yung salamin sa bahay niya? Ganon? Hindi ko nga yun sinasadya. Lahat naman ng kasalanan mo hindi mo sinasadya, di ba? Naiwan ko nga lang yun. Naiwan ko. Ay, wag mo akong masagot-sagot ng ganyan at baka lasunin kitang hinayupak ka. Hindi mo yun maiiwan kung tinulungan mo lang siya. Pero kung inilapag mo ang salamin mo, ibig sabihin doon, nagtagal ka doon. Nahulog yun kaya ipinatong ko muna sa lamesa. Tapos nung palis na ako, hindi ko na naalala. Kaya nga pag-uwi ko hinanap ko agad eh. Kasi saka ko lang naalala na wala pala akong salamin nung tumunog yung cellphone ko. Nag-chat sa akin si Carl. Ay, ang husay! Galing mo talaga, ana! Hanggang ngayon ang galing mo pa rin magpalusot. Namamangha ako sa mga sinasabi mo, alam mo ba? Ibang klase ka talaga. Ganyan talaga kagrabe ang manluloko. Walang kahirap-hirap magsinungaling. Bakit kaya hindi mo na lang siya tinanong? Binigay niya na sa iyo yung salamin ko. Sana nagtanong ka kung bakit naiwan sa bahay niya. At kung may ginagawa man kaming katulad ng iniisip mo, sana hindi niya sa iyo binigay yun. Sana sa akin, kasi mabibisto mo kami. Ibig sabihin na sa iyo niya binigay para alam mo. Kaya nga sa akin niya ibinigay para iparamdam sa akin na may kakaiba kayong relasyong dalawa. Basta sinabi ko na kung ano ang totoo. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ka naman pala naniniwala sa akin, sana wag ka na lang magtanong. Nagpapakapagod ako magpaliwanag sa iyo, hindi mo rin naman ako pinaniniwalaan. Wala rin, ganun lang din yung mangyayari. Oo, dahil sinungaling at manluloko ka.
Dahil nagsimula na namang magsalita si Esperanza, buong maghapon na naman niyang inaaway ang asawa. Nananahimik na lang si Leonardo. Minsan kapag nagbubunga nga ang kanyang asawa, nakikinig na lang siya ng mga lumang tugtugin. Katulad isang araw, nagpatugtog siya habang sinasabayan niya ng pagkanta. Maya-maya pa, Ayan, gandang-ganda ka na naman sa kanta. Malamang team song nyo yan ng kabit mo noon. Ano na naman yung pinagsasasabi mo? Namimiss mo ba yung kabit mong baluga na yon? Ha? Ano? Naaalala mo ba sa I Can't Stop Loving You si Mirasol? Sino na naman yan? Huwag mo ko mong aluhin dyan na akala mo hindi ko yun aaalala. Team song nyo yung dalawa. Kaya naman pala, bili ka ng bili ng tinapay doon. Kabit mo pala yung nagbabantay. Kung hindi pa kita sinundan noon, hindi ko malalaman na ibang monay pala ang minemerienda mo. Hindi ko na maalala yan. Saka nakikinig lang naman ako ng kanta. Ano ba mali dito? Wala akong ibang naaalala. Nakikisabay lang ako sa tugtog. Nako, wag ako. Binabalikan mo lang yung matatamis ninyong alaala ng kabit mo. Nagpapatulog lang. Wag mo na akong lokohin pa. Ano ba naman tong buhay na to? Pati pakikinig ng kanta pagsesilosan pa. Bakit ba ganyan ka? Selosa na matanda. Dahil manluloko ka nun. Hindi na kita kayang pagkatiwalaan hanggang ngayon. napakamot na lang si Leonardo sa kanyang ulo. Simula noon, hindi na niya pinatugtog pa ang anumang kanta na sinasabi ng asawa niya na paborito nila ng naging kabit niya. Kahit na hindi naman niya alam kung totoo nga bang naging paborito nila yon noon. Dahil wala naman na siyang gaanong naaalala sa nakaraan. Naaalala niya lang ang iba kapag sinasabi ng kanyang asawa. Isang araw, umiinom ng kape sa labas ng bahay si Leonardo. Sakto nakagigising lang ng asawa niya. May dumaan na matandang babae. Hindi naman kinausap ni Leonardo, pero mukhang may iba na namang ibig sabihin ang kanyang asawa. Ano, gandang-ganda ka na naman sa matanda na yon. Sarap nagtambay mo dyan na. Nagkakape ka pa talaga. Sana nilapitan mo na tapos ginawa mong kabit. Sino na namang matanda? Yung kapatid ni Domeng. Si Rosario. Kita mo na, kilala mo? O ano, naging kabit mo rin ba yon? Malamang kilala ko yun. Matagal Hindi. na natin siya kapitbahay . Lahat na lang ba ng babae sa mundo, pagseselosan mo at paghihinalaan mo na naging babae ko? Nagkakape naman talaga ako rito araw-araw . Hindi ko naman siguro kasalanan na dumaan siya habang nagkakape ko. Nakita mo bang tinawag at kinausap ko? Pero nakita ko na tinignan mo siya. Masama na bang mapatingin sa dumaan? Masama yon kung ang gumawa nun manloloko at babaero noong araw. Di na lang ako magkakape at tatambay dito sa labas. Lahat na lang ng gagawin ko paghihinalaan . Ang hirap naman talaga ng ganito. Nagtuloy-tuloy na naman ang daldal ni Esperanza. May mga nagawa na naman si Leonardo noon na ibinabalik niya. Tunay naman talaga na noong kabataan ni Leonardo ay gwapo siya. Matipuno ang katawan at mabulaklak kung magsalita, kaya hindi malabo na lapitin siya ng mga babae. Saan man siya magpunta, may nagiging babae siya. Lalo na noong nagtrabaho siya sa Maynila, kung saan doon niya nakilala ang isang babae na naanakan niya. May ibang babae pa bukod doon. Kahit sa probinsya nila o sa lugar na nililipatan nila. Kaya kahit nasabihin niya sa asawa na nagbago na siya, hindi pa rin nawawala ang pagdududa kay Esperanza. Yung mga gabi-gabi niyang pag-iyak sa panloloko ng asawa niya, bit-bit niya pa rin. Minsan, sumama si Leonardo sa asawa na magpunta sa palengke. Bili ka ng sitaw, darling. Mag-adobo ka. Magkano ba rito sa sitaw nyo? Sakto na kasing edaran lang din nila ang nagtitinda. Sinabi niya ang presyo, habang si Esperanza naman ay abala sa pamimili ng mga kamatis. Ang mahal naman na pala talaga ng bilihin ngayon.
Noong araw magkano lang to? Sitaw ang pinakamurang gulay noon. Tapos kapag bumili ka, yung marami at mahaba pa. Tumawa ang babae at sinabi na ang laki na ng pinagbago ng panahon ngayon kaysa sa panahon noon. Napahaba ang usapan nila. Tawa ng tawa ang babae sa mga pagbibiro ni Leonardo. Ang hindi nila alam, naghahanda lang si Esperanza para sa magiging gera nila ng asawa mamaya. Noong nasa pwesto na sila ng mga karne, may pinabibili si Leonardo. Baka pwede tayong magmanok, di ba? Tinola sana. May malunggay namang kinaberting eh. Bakit hindi ka magpaluto doon sa babae mo? Sino na naman babae ko? May nalalaman ka pa nung kapanahunan ang mura ng mga bilihin. Gumagawa ka na naman ng paraan para mapalapit doon sa babae na yun eh. Nasa tabi mo pa talaga ako Kapal talaga ng mukha mo. Hindi ko siya nilalandi. Ang pinag-uusapan lang namin yung tungkol sa sitaw at sa mahal ng bilihin ngayon. Totoo naman talaga na sitaw ang pinakamurang gulay noon eh. Naalala ko pa si tatay ko, pinamimigay lang yun dahil may tanim siya. Mali na naman ba yung sinabi ko? Kaya pala kung magbiro ka doon sa babae, akala mo talagang ang tagal ninyong nag-uusap dalawa? Parang magkakilala kayo. Baka isa sa mga naging babae mo na hindi ko nahuli. Ewan ko sa'yo. Hindi naman lahat ng babae naging babae ko nung araw. Tandang-tanda ko pa kung sino mga naging babae mo doon. Kaya kapag nakikita ko sila, naaalala ko na naman yung galit ko sa'yo. May dalawa akong hindi kilala. Yung isa doon naging babae mo nung bagong panganak ako. Hindi ko nakilala kasi lumuwas agad ng probinsya nila. Ay tatagain ko talaga siya. O yung isa naman, hindi ko alam kung patay na ba yun pagkatapos tumalo sa bitada. Pero kahit kailan, hindi ko makakalimutan ang mga pangalan ng mga kabit mo. Nung magkasintahan pa lang tayo at hindi pa tayo kasal. Naging kabit mo nun si Concepcion. Sumunod mong naging kabit si Teresa. O yung anak nung magbubuti. Naging kabit mo rin si Isabel, si Josefina, si Adelina, Marcela, Emilia, si Pilar 1 at si Pilar 2 si Lourdes na asawa ngayon ni Arturo. Marami pa yan. Baka umabot tayo hanggang bukas kapag inisa-isa kong mga naging babae mo noong araw. Grabe ka naman. Samantalang ako hindi ko alam yung mga ganyan. Hindi ko na maalala mga pangalan nila. Hindi ko na rin alam kung totoo bang naging kabit o babae ko sila o ikaw lang ang nag-isip. Parang ginawa mo naman akong baliw niyan. Kapal naman talaga ng pagbumukha mo, Huwag ka na kasing magalit sa akin, darling ko. Lutuan mo na lang ako ng tinola. Tigilan mo nga ako't baka ipakain ko sa isang buong manok. Kinulit-kulit ni Leonardo ang kanyang asawa pero hindi siya napagbigyan. Hanggang sa isang araw, habang mag-isa sa loob ng kwarto si Leonardo, nakita siya ng asawa na nakangiti at tumatawa habang may headset na suot. Ano na naman yung iningiti-ngiti mo dyan, Wala, may nakakatawa lang dito kay Lola Telang. Sino naman yung Lola Telang na yan? Babae mo na naman ba yan? May palola-lola ka pang nalalaman dyan. Anong pinagsasasabi mo? Tumigil ka nga, buwisit na to. Hinablot ni Esperanza ang headset ng asawa kaya nasira ito. Inis na inis naman si Leonardo pero hindi na niya pinatulan ng asawa dahil baka lumala na naman ang awayan nilang dalawa. Lumipas ang ilan pang mga araw at linggo, laging bukang bibig ni Leonardo ang pangalang Lola Telang. Hinahanap ni Esperanza sa mga listahan ng kaibigan ng asawa sa Facebook ang pangalan na yon dahil baka isa nga sa mga bagong babae ni Leonardo pero wala siyang nakikita. Hanggang sa isang araw, habang nasa labas sila, nakasalubong nila si Francisco, isa sa mga matatandang kaibigan nila. Ay, mahilig ka rin pala sa ganun. Kilala mo ba si Lola Telang? Sinabi ng kasama niyang hindi raw dahil bago lang siyang nakikinig ng mga kwento.
Ay, yun ang pakinggan mo. Ang ganda ng boses din nun. Para ka talagang bumabalik sa kabataan mo habang nakikinig. Yung parang kwento sa radyo. Panay ang pagsasabi ng magagandang bagay ni Leonardo tungkol kay Lola Telang. Naririnig yun lahat ng asawa, kaya nag-iinit na naman ang tenga. Ngayon na lang kasi ulit may binabanggit na babae ang asawa niya. Ibig sabihin lang nun ay talagang malapit ito sa asawa o kaya ay sinusuportahan. Nakakaramdam na naman ng kakaiba sa kanyang dibdib ang selosa na matanda. Nasa labas lang kasi sila at may ibang tao kaya hindi niya magawang magalit. Tuwang-tuwa pa nga si Leonardo habang nagkukwento. Isang araw, may inaasikaso silang benepisyo nang napatingin sa kanyang cellphone si Leonardo. Tara na, umuwi na tayo. Hindi pa ba yan tapos? Tanong mo nga kung anong oras sila matatapos. Bakit ba nagmamadali ka? Sino ba yung nag-chat sa'yo? Hindi naman to chat, basta bilisan mo na lang. Wala ka naman palang importante gagawin eh. Ano pang kailangan mong ipagmadali dyan, ha? Basta tungkol to kay Lola Telang. Tapos naman na yan uuwi na ako. Wala akong load, kailangan ko wifi para hindi mabagal at hindi maistorbong pakikinig ko. Ay, bahala ka na muna dyan. Hindi na rin mapakali si Esperanza na umuwi. Noong nasa bahay na siya, napakinggan niya ang boses na kinahuhumalingan ng asawa niya. Halata sa mukha ni Leonardo na tuwang-tuwa siya. Kaya sa inis niya, ibinato niya ang cellphone ng asawa. Oh, ano ba? Bakit mo namang ginawa yun? Ayokong marinig ang boses doon. Naiinis ako. Nakikinig lang ako kay Lola Telang. Ay, Leche! Wala akong pakialam kung sino yung binabanggit mo na yan. Bakit ka nakikinig ng boses ng iba? Ano ba talagang problema mo? Nakikinig lang ako ng mga kwento. Pati ba naman yung kasiyahan kung ganun hindi mo pa maibigay sa akin? Nakikinig ka sa boses ng ibang babae. Huwag mong sabihin na pinagsesilosan mo si Lola Telang. Ano ba naman yan? Boses na nga lang pinakikinggan ko ni hindi ko naman nakakausap yung tao. Wala akong pakialam kung sino man yung lintik na Lola Telang na yan. Basta kapag sinabi ko na ayokong marinig ang boses niya, ayoko. O ano ngayon kung nagsiselos ako sa kanya? Parang ang saya-saya mo kapag naririnig mong boses niya. Iniwan mo pa talaga ako para lang marinig siya. Ano? Mas mahalaga na yung Lola Telang na yan kaysa sa akin. Konting kibot mo'y nakikinig ka. Paulit-ulit pa yung mga pinakikinggan mo. Huwag ka na magsasalita, baka lamutakin kung pagbubuka mo. Simula ngayon, ayoko nang maririnig na nakikinig ka dyan sa Lola Telang na yan. Huwag ko na rin maririnig na binabanggit mo yan sa kahit na sino, ha? Tuwang-tuwa kang ikwento, ipakilala sa ibang tao. Nagagandahan lang naman ako sa mga kwento niya. Hindi ko rin naman siya kilala sa totoong buhay Yun na nga lang ang kasiyahan ko, hindi mo pa maibigay sa akin. Saka nakikipagkwentuhan lang naman ako. Sinabi ko lang naman sa kanila na pakinggan din nila. Alam mo naman yung mga matatanda na gaya natin Wala na tayong ibang libangan. Ewan ko sa'yo. Wala lagi sa lugar yung pagseselos mo. Pati boses na pinakikinggan ko pagseselosa mo pa. Sinira mo pa talaga cellphone ko. Ano? Naiinis ka sa akin? Oo, naiinis ako. Paano ba naman nasa kalahati pa lang pinakikinggan ko? Hindi pa ako dumarating doon sa punto na magkukulaman na para makaganti doon sa nang api sa kanya Paano ko na yun mapakikinggan ngayon? Naiinis ako. Hindi pinansin ni Leonardo ang kanyang asawa. Mabuti na lang makalipas ang isang oras ay bumukas ang kanyang cellphone. Pero may mga linya-linya na ito at mahirap pindutin. Nakapakinig pa ulit siya at naipagpatuloy ang kanina niya pang gustong matapos na kwento. Ilang linggo pa ang lumipas, lagi na siyang inaaway ng asawa. Nagiging mas malala pa nga ang selosa na matanda. Isang araw, habang nasa labas si Esperanza, nakita na naman niya ang asawa na nakikipagbiruan kay Milagros. Lumapit si Esperanza para marinig ang usapan.
Naaalala ko nga yun. Tumakas ka pa sa tatay mo para samahan akong kumuha ng mangga. Ayun, pag uwi mo, latay-latay ka. Tapos iika-ika ka pa nga nun nung nag-date tayo. Naalala ko yan dahil inutusan ako ng tatay bumili ng mantika eh. Kasi nga nakasalang na yung kawali niya tapos sa kanya lang nakita na wala na palang mantika. Eh alam mo naman ako, alam mo naman mga kabataan di ba? Mga pasikat nun. Kras na kras mo pa ako noong mga panahon na yon. Binilhan mo pa ako ng ice cream tapos nalaman ko kinupit mo sa tindahan nyo. Ang kulit mo nun eh. Naalala ko na naman tuloy. Uy, ang saya nyo namang dalawa. Oh, andyan ka pala, Esperanza. Hindi kita napansin. Pasensya ka na, ha? Ano pinag-uusapan nyo? Parang ang saya-saya nyo naman pala. May napag-usapan lang kami nung kabataan namin. Kasi ang tigas ng ulo ng asawa mo noon, kaya laging pinapalo ng tatay niya. Meron pa nga yan na, sinako. Tapos nilambitin ng tatay niya. Kasi yung pambili ng ulam nila, pinambili niya ng chocolate para ibigay sa akin. Oh, bakit kailangan nyo pang balikan kung anong nangyari sa mga nakaraan nyo? Ano pinahihiwatig nyo yan? Miss na ninyong nakaraan nyo? Hindi naman sa ganon. Parang katuwaan lang. May nakita kasi kami kaninang mukhang nagliligawan, 2 kabataan. Naalala lang namin yung kabataan namin. Hindi naman siguro masama yun kung pag-uusapan lang naman. Ay, matatanda na tayo para palalimin pa ang kung ano yung napag-uusapan lang. Baka gusto mong lumandi sa asawa ko. Wala pang 1 taon na namamatay ang asawa mo, di ba? Hindi ka na talaga dahiyan yan? Matanda ka na pero malandi ka pa rin. Ano ka ba? Huwag ka naman magsalitahan ng ganyan. Huwag mo akong pagsasabihan kung tama ang sinasabi ko o hindi. Manahimik ka dyan, ha, Leonardo? Mali kasi yung iniisip mo. Hindi ko naman nilalandi ang asawa mo. Pasensya na. Magkababata kasi kami. Tapos napag-usapan lang naman namin yung mga nangyari nung mga bata pa kami. Pati yung relasyon ninyo? Gusto mong ibalik yung nakaraan nyo, ganun ba? Ako, yung alaala lang naman. Hindi ko naman naagawin yung asawa mo. Ay sus! Yan lang ang sinasabi ng iba sa una. Pero ang totoo niyan, nag-iisip na kung paanong lalandi at mga agaw ng asawa ng iba. Pasensya ka na ha, hindi ko na lang gagawin. Aba, dapat lang naman. Alam mo naman dapat yung ganyan, ano? Dapat alam mo kung hanggang saan ka lang. Wala akong pakialam sa kabataan ninyo, ha? Kahit pa magkasama kayong lumaki. Kung hindi ka lalandi at kung hindi ka dikit na dikit sa asawa ko, dyan ka na lang magtinda yung tinapa na kaamoy mo. Umuwi na nga tayo, Leonardo. Huwag mo kong simangutan ng ganyan, ha? Walang nagawa si Leonardo kundi maging sunod-sunuran sa kanyang asawa. Pagka-uwi nila sa bahay, doon na nagpatuloy na maglabas ng galit si Esperanza. At talagang nagawa niyo pang pag-usapan ng nakaraan? Ay no, tuwag-tuwa ka talaga na naaalala niya pa yung kalandian ninyong dalawa noon? Tuwag-tuwa ka pa talagang binubugbog ka ng tatay mo para lang may maibili at maibigay sa kanya? Hindi ba normal sa mga matatanda na pag-usapan ng nakaraan? Nagkatuwaan lang naman kami. Ay hindi yung katuwaan ah. Alam mo nang nagsiselos ako sa tao na yun, pinapalayo na nga kita. Lintik ka, ha? Lapit ka pa rin ng lapit. Hindi naman kami palagi nag-uusap pa. Anong tingin mo sa akin, bulag? Ha? Lagi ko kayong nakikitang nag-uusap. Ganyan lang yan sa umpisa. Ang sasabihin mo sa akin na bihira lang kayong mag-usap. O tapos anong susunod? Patago na kayong nagkikita hanggang sa malalaman ko na lang, babae mo na siya. O yung mga kutob ko, lahat yun nagkakatotoo. Kaya alam na alam ko na yan. Hindi ba pwedeng sa panahon na to pagkatiwalaan mo naman ang mga sinasabi ko sa'yo? Ubus na ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Ilang beses mo ba akong sinaktan, ha? Ilang beses ka bang nangakong magbabago ka na?
Ilang beses ba kitang tinanggap at pinatawad? Marami, di ba? Maraming beses, Leonardo. Pero iba na ngayon. Nagbago na ako. 22 o 75 ka pa, parehas lang yun kapag manloloko ka. Kung yung alaala mo nga nung kabataan mo ay nababalikan mo, yung kalokohan mo pa kaya na pagiging babaero mo. Madali na sa'yo yun dahil ilang dekada mo nang gawain. Expert ka na! Utang na loob naman. Ang dami kong kasalanan sa'yo, bumabawi naman na ako. Pero bakit kada kilos ko kada pagbabago ko hindi mo naman tinatanggap? Dahil alam kong gagawin mo pa rin naman. Kung alam mo naman pala naman loloko ko, bakit hindi mo ko iniwalayan noon? Bakit ngayon mo ko pinahihirapan? Bakit ngayon pa naging todo yung pagiging selosa mo? Iiwan kita? O para ano? Para maging masaya kayo ng babae mo? Para magsama kayo? Kung hindi ako naging masaya, hindi ka rin magiging masaya at yung babae mo, ha? Walang magiging masaya sa ating lahat. Magdusa tayo hanggang kamatayan. Pero iisa lang ang masasabi ko sa'yo. Nagbago na ako. Pinagsisisihan ko na kung ano yung nagawa ko noon na hindi ko alam kung hanggang kailan ko pagbabayaran. Kahit na anong sabihin ni Leonardo, hindi pa rin nakikinig ang kanyang asawa. Sinasabi lang sa kanya nito na ngayon niya maramdaman kung anong nararamdaman noon ni Esperanza. Para bang klase ng kasalanan na kailanman ay hindi niya mapagbabayaran. Ilang linggo at buwan pa ang lumipas, bantay sarado siya. Kahit na anong gawin ni Leonardo, laging nakamasid ang asawa. Minsan nga, bigla na lang itong susulpot sa kung saan. Kapag nakita siyang may kausap na ibang babae, bigla na lang din sasabat. Kaya minsan, kahit gusto niyang makipag-usap sa ibang tao, hindi na lang niya ginagawa dahil sa kanyang asawa. Isang araw, habang nasa labas ang mag-asawa at namimili ng grocery nila, nasa lubong nila ang anak ni Leonardo sa ibang babae. Hindi pinansin ni Leonardo ang anak niya dahil kasama nun ang naging babae niya. Pagka-uwi nila sa bahay, Ayos ng tingin mo doon sa babae mo dati, ha? Ano, kamukha mo yung anak nyo? Hindi ko na nga pinansin dahil yun ang gusto mo . Talaga ba? Ako lang yung may gusto. Hindi ko naman alam na nandyan silang dalawa. Malay ko ba na uuwi sila rito? Hindi ko na nga binati para hindi ka na magalit . Tapos mukhang mali na naman yung ginawa ko. Sa susunod hindi na lang ako sasama lumabas ng bahay para wala ka ng ibang iintindihin. Para hindi ka na nagagalit sa akin. Para wala ka na ring pagselosan. Magpapaiwan ka sa bahay para ano? Para makikipag-chat ka naman sa ibang babae. Wala akong kachat kundi yung mga anak lang natin. Minsan nga wala pa akong makausap dahil busy sila . Ano? Para manood ng mga sexy na babae? Lagi mong tinitingnan tong kung ano-ano sa cellphone ko. Nakikita mo naman siguro na wala ako iba nakikita kundi yung mga nakakatawa, di ba? Ay sis, may kalokohan ka. Hindi lang kita nahuhuli. Mahuli lang talaga kita ay makikita mo. Bukas pala, may pupuntahan tayo medical mission ha. May libreng salamin daw doon. Magpasalamin ka na ulit. May salamin pa naman ako, di ba? Nasa na ba ulit yun? Binasag ko na. Naiinis ako kapag nakikita ko yun . Naaalala ko lang na naiwan mo yun sa bahay ng dati mong babae. Yung first love mo. napakamot na lang sa ulo si Leonardo. Kapag kasi naiinis ang asawa niya sa isang bagay at kapag may naaalala ito, talagang tinatapon o sinisira niya. Kaya dapat lahat ng gagamitin ni Leonardo, bigay lang ng asawa niya. Hindi niya rin pwedeng ipahiram sa ibang tao. Lumipas ang ilan pang mga araw hanggang sa minsan hindi talaga sinasadya na hindi mag-usap sina Leonardo at Milagros. May pagkakataon kasi na nagkakasalubong sila. Nagkakasabay sa pila o kaya sa mga gawain ng mga matatanda. May mga napag-uusapan sila.
Kaya kahit na ayaw ni Leonardo, nakakausap niya pa rin ang babaeng pinagseselosa ng asawa. Hanggang sa isang hapon, magsasarado na ang talipapa noong nagpunta si Leonardo para bumili ng gulay. Nadaan siya sa pwesto ni Milagros. Sige na, kunin mo na tong tinapa. 3 piraso na lang naman yan, para may pang-ulam din kayo. Alam mo naman yung asawa ko, baka ipalunok niya sa akin lahat ng yan. Ay, ulam lang naman yan, ano ka ba? Sabihin mo, hindi mo naman ako kinausap tungkol sa nakaraan natin. Wala na akong pagbibigyan yan. Wala na rin namang bibili niyan kasi kulang na ng 2. Gusto ko na rin kasing umuwi eh. Kunin mo na. Sige na nga, ibibigay ko na lang yan sa kapitbahay namin mamaya. Dadaan naman ako dun eh. Kawawa kasi yun. Minsan wala yung ulam. Baka naman makita ka ng asawa mo. Pagselosan din yon. Hindi naman siguro. Bata pa yung mga yun, tsaka mga lalaki naman sila. Nagbibigay kami minsan ng ulam doon. Kasi kawawa ang mga anak nun. Mga bata pa tapos medyo hirap pa makalakad yung tatay nila. Iniwan pa sila ng nanay nila. Ay sige, ikaw na lang ang bahala. Basta binigay ko na yan sa'yo. Hindi na kita tutulungan magligpit ha. Baka may maiwan na naman ako sa bahay niyo eh. Mamaya ibigay mo na naman sa asawa ko. Ako na naman ang pagbunto na nun ng galit niya. Hindi ko naman kasi alam doon sa asawa mo kung bakit lagi siyang nagagalit. Wala naman dapat ikaselos. Ang tatanda na naman natin para mag-agawan pa ng asawa. Ay Diyos ko, ang inaatupag ko ngayon yung mga apo ko. Wala na sa akin yan lalaki na yan. Ikaw kasi eh. Kung hindi ka sana naging manloloko noon, hindi sana naging praning ang asawa mo. Buti na lang talaga hindi ikaw ang napangasawa ko. Baka nabaliw na rin ako. Grabe ka naman sa akin. Siyempre ang pogi ko nung kabataan ko. Saka mga babae naman ang kusang lumalapit sa akin noon na. Pero ngayon, ayoko na. Nakakasawa na rin naman yung ganun eh. Malalaki na ang mga anak namin. Tapos may mga apo na rin kami. Kaso ngayon naman mas lumala yung pagiging selosa niya. Sa lahat pa naman ng babae na nakakausap ko. Ikaw naman kasi talaga ang may kasalanan yan. Hindi naman ganyan si Esperanza kung noon pa lang naging maayos ka ng asawa sa kanya. Maayos naman ako ah. May bahay ako na tinuluyan namin. Nagtatrabaho naman ako para sa pamilya namin. Napag-aral ko yung mga anak namin. Nakatapos silang lahat, di ba? Tapos hindi kami nawawala ng pagkain. Naibibigay ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Hindi ko sila pinabayaan. Sadyang may pagkakamali lang talaga ako bilang lalaki. Nung mga panahon na yon, ang hirap kayang umiwas. Hindi naman sapat na yun lang ang maibibigay mo sa pamilya mo. Hindi yung bahay, hindi pera, hindi lang pagkain. Dahil paano ka magiging mabuting asawa at ama kung sinasaktan mo naman ang damdamin ng asawa mo? Alam mo yung namayapa kong asawa? Kahit ang daming pagkakataon na pwede siyang magkaroon ng babae, hindi niya ginawa. Hindi niya pinasama ang loob ko. Siguro may pagkakataon lang na kapos kami sa pera pero naging payapa naman ang puso ko. Alam mo kung bakit ganyan ang asawa mo? Kasi marami siyang sugat na hindi niya nagamot. Parang nung nasugatan siya, tinapalan niya lang habang dumudugo pa. Tapos susugatan mo na naman siya. Kaya kahit ngayon na matanda na siya, yung mga lumang sugat na hindi gumaling, ayun, kumikirot pa rin hanggang ngayon. Hindi magiging selosa at praning ang babae kung hindi mo sinagad ang pagiging manloloko at mapanakit mo noon. Grabe ka naman. Sinermonan mo rin ako. Sa bahay, sinesermonan na ako ng asawa ko eh. Hanggang dito ba naman? Paano kasi? Ang daming pagkakataon na magbago. Talagang tinodo mo pa ang pagiging manloloko mo. Nagbabago naman ako, no? Hindi na ako yung gaya ng dati. Pero kahit na, mahirap pa rin yun para sa asawa mo. Sundin mo na lang kasi lahat ng gusto niya, tapos ipakita mo na nagbago ka na. Humingi ka ng tawad. Alamin mo kung paano mo magagamot yung sugat na ilang dekada mong hindi pinansin.
Kahit na sinabi na yon ni Milagros, hindi pa rin alam ni Leonardo kung anong gagawin. Dahil hindi siya nasanay na umako ng kasalanan. Kapag nagkamali siya, akala niya napapatawad na agad siya ng asawa. Nung matapos siyang bumili ng gulay, inilagay niya ang tinapa sa plastik para isang bitbitan lang. Ang gagawin niya sana, kapag nasa tapat na siya ng bahay ng pagbibigyan niya, ibibigay niya yon. Pero nawala na sa isip niya. Naiuwi niya ang tinapa. Kaya nung nakita ng asawa niya ang nakalagay sa plastik, galit na naman ito. Oh, alam mo naman na tayong kumakain ito, di ba? Talagang bumili ka pa para lang mapalapit doon kay Milagros? Hindi naman sa atin yan. Ipapaabot yan kina June. Huwag mo nga akong niloloko. Gusto mo talaga mapalapit doon sa babae na yon. Gagawa at gagawa ka talaga ng paraan para lang makapag-usap kayo. Kaya siguro tagal mo umuwi dahil nakikipaglandian ka pa sa kanya. Ibinigay niya yan kasi paubos na. Tapos ang sabi ko, hindi tayo kumakain ng ganyan. Paano galit na galit ka na sa tinapa? Dahil sa tuwing makakakita ka niyan, siya ang naaalala mo, di ba? Alam niya yun. Kaya nga ibibigay ko sana kay June dahil walang pagkain yung mga bata. Talagang ginamit mo pang ibang tao ha? Para lang may maging palusot ka ha? Totoo naman yung sinasabi ko ha. Huwag ka na magpaliwanag. Yan ang hirap sa'yo eh. Kapag magpapaliwanag ako, wala ka ibang ginawa kundi sabihin sa akin na hindi totoo yung sinasabi ko. Bakit hingi ka ng hingi ng paliwanag sa mga ginagawa ko? Oo na, sige. Isusumbat mo na naman sa akin yung nagawa ko noon. Humihingi na ako ng tawad. Akala mo ba ganun lang yung kadali? Pasensya na? Walang puso? Ha? Pasensya na? Binabanggit lang ng bibig, ha? Ganun lang yon sa'yo? Paulit-ulit na lang kasi. Ang hirap naman ng ganito. Ikaw pa ngayon ang nahirapan. Hakin na. Kung ayaw mo ipamigay yan, itatapon ko na lang. Sa tuwing magbibigay ako ng pagkakataon para makita kung nagbabago ka na, tsaka kung mapagtatantong hindi pala. Ang dami pa rin palatandaang niloko mo ko at niloloko. Hindi ka makabitaw dyan sa dati mong kasintahan. Kahit na anong paliwanag ni Leonardo, walang epekto sa kanyang asawa. Hindi naman natahimik ang kanilang bahay. Paulit-ulit na naman ang pagbabalik ni Esperanza ng nakaraan. Hanggang sa may nakilala siyang isang mangkukulam. Matagal na niyang nakikita ang matanda na yon at matagal na rin niyang alam na may kakayahan yon. Ni minsan hindi siya natulak na magpakulam kahit na ilang beses na nilang binalak. Pero sa pagkakataon na yon, tila ba gusto niyang gawin. Pinagawan niya ng bulong si Milagros. Ilang linggo lang din ang lumipas at nagkasakit ito. Pero nagpapatuloy pa rin sa pagbebenta ng tinapa. Minsan pa, sinadya ni Esperanza na puntahan sa pwesto ang babaeng pinagseselosan niya. Hindi mo na kaya. Ay bakit nagbebenta ka pa dyan? May pera naman ng mga anak mo. Magpahinga ka doon sa bahay niyo. Wala naman to. Kasiyahan ko na lang. Parang ito na lang din kasi ang alaala sa akin ng yumao kong asawa. Lumalaki na yung bukol sa ilalim ng tainga mo. Kaya nga pina-check up ko na to. Ang sabi nga, ooperahan ako pero hindi na ako pumayag. Sus, ang tanda ko na para sa ganyang operasyon. Kung oras ko na rin naman, mas gusto ko pa yon. Para makasama ko na rin ang asawa ko. Ay bakit? Ayaw mo na bang may makasamang ibang tao rito? Kung may ibang tao ako na gustong makasama, siguro yung mga anak ko. Pero may sarili na silang pamilya. Ayoko na maging pabigat sa kanila. Kaya ang gusto ko na lang, kung sakali man na ito na ang huling sandali ng buhay ko, masaya ako. Gusto ko na rin makapiling ang mahal kong asawa. Naiinis si Esperanza sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Nakikita niyang nahihirapan na si Milagros pero bakit hindi siya nagiging masaya? Bakit kahit umiepekto na ang kulam, hindi niya pa rin mahanap ang kapanatagan sa kanyang puso? May kulang, may mali, pero hindi niya alam kung ano. Ilang linggo pa ang lumipas, mabilis ang pagbagsak ng katawan ni Milagros. Naging mas mapayat pa siya at mas naging malaki ang bukol sa kanyang leeg.
Bakas pa nga ang linya ng mga ugat niya. Namamaga, pero hindi pa rin siya umaalis at tumitigil sa pagbebenta ng tinapa. Isang umaga, nasa labas ang mag-asawa, pumipila sila para sa libreng gamutan. Naroon din si Milagros. Kawawa naman si Milagros. Naawa ka pa talaga, ano? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Matanda na siya. May bukol pang ganyang kalaki na parang konti na lang kasukat na ng ulo niya. Ang bigat at ang sakit niya na. Tapos may gamutan pa siya para sa sakit niya sa baga. Baka naman pinapangarap mong alagaan siya kasi naaawa ka eh. Di ko talaga alam yung mga pinagsasasabi mo. Malamang tao yan. Naging kaibigan ko kaya naaawa ako. Siguro kahit naman napakasama akong tao dahil naging babaero ako, hindi naman ako ganong kasamang tao para hindi kaawaan ng may sakit. Ganun pa? Di, ikaw na palang pinakamabuting masama. Ewan ko sa'yo. Hindi nakakaramdam ng awa si Esperanza. Nakukulangan pa nga siya sa pagdurusa ni Milagros. Paano? Mas lalong nag-alala ang kanyang asawa. Minsan, kusang dumadalaw si Leonardo para lang makibalita sa kalagayan nito. Bibihira na lang din kasing magbenta ng tinapa si Milagros. May pagkakataon daw kasi na sumasakit ng sobra ang bukol niya. Isang araw, dumaan si Esperanza sa bahay ni Milagros. Sa labas pa lang ay naririnig na niya ang ingay nito sa sakit na nararamdaman. Aray ko! Ang sakit! Teka, dahan-dahan lang! Sandali! Sakit talaga! Hindi na siya makagalaw. Hindi makatayo sa sobrang sakit. Pati mga anak at apo niya hindi na mapakali at naaawa sa kalagayan niya. Ayaw din naman ni Milagros magpa-opera dahil inaalala niya ang malaking pera na maaaring magastos ng kanyang mga anak. Dahil lagi niyang sinasabi na matanda na siya, kaya kung magpapa-opera pa siya, baka mamatay lang din siya. Nagsasayang lang daw ng pera ang mga anak niya. Ilang linggo pa ang lumipas, halos araw-araw pumupunta si Esperanza sa bahay ng babaeng pinakulam niya. Parang musika sa tenga niya ang paghiyaw ni Milagros. Nakukuha na niya ang kasiyahan. Dahil sa wakas, hirap na talaga ito at halos magmakaawa na matapos na ang kanyang buhay. Isang araw, umuwi ang kanyang asawa na parabang sobrang lungkot. Anong nangyari dyan sa pagbumuka mo? Naaawa na ako kay Milagros. At bakit awang-awa ka? Bakit? Hindi na ba kayo makakapaglandi ang dalawa? Hindi naman kami naglalandian noon. Ang kinaawa ko sa kanya kasi sabi nung anak niya na parang nagsasalita mag-isa si Milagros eh. Tapos parang nakakakita siya ng kung sinong tao. Tapos parang gusto na raw niyang sumama. Minsan nga naririnig nila na parang kausap ng nanay nila yung tatay nila eh. Tapos nagtatanong kung kailan sila magsasama kasi gusto na niyang makasama ang asawa niya. Jesus! Ayun lang naman pala. Yun lang, hindi ka ba naaawa sa tao na ganun yung nangyayari sa kanya? Tapos laging umihiyaw dahil sa sakit? At bakit naman ako maaawa sa kanya? Kaya ganyan ang awa mo dahil mahal mo pa siya? Hindi ko na siya mahal. Kaibigan ko siya, kaya naaawa ko. Kakilala ko man siya o hindi, kapag nalaman kong may isang tao kung nakita na ganun ang kalagayan, malamang maaawa ako. Kasi may puso ako eh. Kasi tao ako. Talaga ba? Mali ka. Naaawa ka sa kanya dahil may pinagsamahan kayo. Dahil mahal mo siya. Dahil hanggang ngayon, kalandian mo pa rin siya. Dahil kung totoo na wala kang pakialam sa kanya, hindi mo naaalamin kung anong kalagayan niya. Ang tigas ng puso mo. Ako ang kaaway mo, hindi sila. Naging dating kasintahan ko si Milagros, oo. Pero alam mo kung ano yung dapat mong gawin? Tanggapin yun. Hindi ko pinatatanggap sa iyo yung mga kasalanan na gawa ko. Pero tanggapin mo na nagkaroon kami ng nakaraan ni Milagros bago tayo.
Hindi ko siya naging babae habang tayo na, kundi bago pa naging tayo. Mabait na tao si Milagros. Wala siyang pakialam kung inaaway mo siya. Wala siyang pakialam sa akin. Oo, minahal ko siya noon. Noon yun. Sana malaman mo kung anong kaibahan sa noon at sa ngayon. Minahal ko siya, pero mas mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit paulit-ulit mo akong niloko, ha? Yun na nga ang mali ko. Kasalanan ko yun, kaya huwag ka kay Milagros magagalit. Sa akin dapat. Kung ihiling ka ng masama, sa akin mo ipatama. Ako yung nanakit sa'yo eh. Ako yung may atraso sa'yo, hindi siya. Wala siyang ginawang masama sa'yo, di ba? Inapi ka ba niya? Inaway ka ba? Hindi naman, di ba? Nakita mo bang naging kabit ko siya? Naging babae ko siya? Kasi mas galit ka sa kanya kaysa sa akin na may kasalanan sa'yo eh. Diyan ako galit. Dahil sa ginagawa mong pagtatanggol sa kanya. Pinapakita mo sa akin na parang mas mahalaga siya sa'yo. Mahalaga siya bilang kakilala, bilang kaibigan. Pero hindi yung klase ng halaga na iniisip mo. Patawarin mo ko sa mga kasalanang nagawa ko. Sa ilang taon na paulit-ulit kitang sinasaktan. Kasalanan ko yun dahil pinili kong lukuhin ka. Hindi mo kasalanan, hindi ka nagkulang. Walang mali sa'yo. Ang may mali, ako. Hindi ako nakontento eh. Akala ko okay lang yun. Dahil kahit na anong kasalanan ko, mahal mo pa rin ako. Pero hindi ko alam na sinisira na pala kita. Mali pala ako sa pag-aakala ko na hanggat tinatanggap mo ko, walang magbabago. Kaya patawarin mo ko. Magalit ka sa akin ng paulit-ulit, murahin mo ko, saktan mo ko kung gusto mo. Pero huwag mong sisihin ang ibang tao sa kasalanan na ako ang gumagawa. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin kapag sinabi kong nagsisisi na ako na hindi ka naging masaya sa piling ko. Pero totoo yun. Hindi ko lang alam kung paano ko ihilumin kung ano man yung sakit na naibigay ko sa iyo eh. Ako ang may responsibilidad doon. Ako dapat ang gagamot noon. Kaya patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa iyo. Parang awa mo na. Kung magagalit ka, sa akin na lang, wag sa kanila. Dahil kung hindi ko rin naman yung ginusto, hindi rin naman mangyayari. Ako ang may kasalanan. Hindi kumibo si Esperanza. Agad din siyang pumasok sa loob ng kwarto. Hindi sila nag-uusap ng kanyang asawa dahil hindi niya alam kung anong dapat na sabihin. Halos araw-araw humihingi ng tawad ang kanyang asawa. Nagtatanong kung ano ang pwede niyang gawin para lang mapatawad siya. Pero hindi naman yun masagot ni Esperanza. Dahil hindi niya rin naman alam sa sarili niya kung paano niya mapapatawad ang asawa niya. Kung may mali man siyang nagawa sa sarili niya, yun ay ang hinayaan lang niya itong saktan siya. May kasalanan si Leonardo at may kasalanan din siyang nagtiis siya. Hinayaan niyang saktan siya kaya paulit-ulit na ginawa yun sa kanya. Isang araw, habang mag-isa siyang naglalakad sa labas, nakita niya si Milagros, nakatulala lang ito sa kung saan. Sa hindi mawaring dahilan, kusang lumapit si Esperanza papunta sa babaeng pinagseselosan niya ng napakatagal na panahon. Payat na si Milagros. Naglalagas na rin ang kanyang buhok, kaya manipis na ito at mas lumaki pa ang bukol sa kanyang leeg. Pasensya ka na. Bakit ka humihingi ng pasensya? Dahil sa nagawa ko sa'yo, sa mga nagawa kong mali. Alam mo, wala na yun sa akin. Kaunti na lang naman ang buhay ko. Bakit mag-iisip pa ako ng hindi magaganda? Gusto ko rin humingi ng tawad dahil lagi akong galit sa'yo. Kahit na totoo naman na wala kang ginawang masama. Nagseselos kasi ako sa'yo. Ikaw yung unang babaeng minahal ng asawa ko Tapos hanggang ngayon may ugnayan pa rin kayong dalawa. Nagseselos ako dahil baka gawin na naman niya yung mga nagawa niya noon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman napapatulan ang asawa mo. Mahal ko pa rin ang namayapa akong asawa. Naghihintay na nga siya sa akin. Ang sabi ko, gusto ko nang sumama sa kanya pero ayaw niya pa akong isama
Hirap na kako ko sa mundong to. Baka kasi hindi mo pa oras? Ay kapag gumaling ka, baka marami ka pang pwedeng magawa, lalo na sa mga anak nito. Hindi ko alam dahil ang sakit na nang nararamdaman ko. Ayoko na ring maging pabigat sa mga anak ko at sa mga apo ko. Ayokong maging pasakit sa kanila. Gagaling ka pa niyan, maniwala ka lang. Magiging maayos ka rin. Hindi ko alam. Buti nga nakapag-usap pa tayo. Lagi ka kasing galit kapag kakausapin kita. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Ito yung natutunan ko simula nung nawala ang asawa ko. Kahit na ilang dekada kaming magkasama, ang dami pa palang hindi namin nagagawa. Ang daming panahon na nasayang namin kapag nag-aaway kami. Kasi selosa rin ako sa totoo lang, kahit na hindi naman nagloloko ang asawa ko. Tapos, alam mo yun, may toyo tayong mga babae, di ba? Lagi ko siyang inaaway. Galit na galit ako kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Pero nung nawala siya, ayun, nagsisi ako. Bakit inubos ko yung mga sandali sa puro na lang galit? Kahit na pwede naman sanang in-enjoy na lang namin ang buhay. Yun ang isa sa natutunan ko. Sana yun din ang bagay na matutunan mo. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Alam ko naman na mahirap magpatawad. Pero mas mahirap na habang buhay mong bitbit ang sakit. Habang hindi mo hinahayaan ang sarili mong humilom, hindi ka rin tatahimik. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Subukan mong mabuhay sa kasalukuyan. Baka kasi makalimutan mong hindi na natin hawak ang bukas. Baka bago ka magpatawad at maghilom, huli na ang lahat. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo rin ako sa nagawa kong mali. Ngayon ko napagtanto na mabuti ka palang tao. Na mabait ka pero sadyang ako yung nag-iisip ng masama sa'yo. Hindi rin naman kita masisisi. Dahil yung asawa mo, napakababaero din naman talaga nung kabataan niya. Pero yun na nga ang sinabi ko sa'yo, na huwag mo sanang hayaan na mabuhay ka sa sakit ng nakaraan. Baka makaligtaan mong may buhay pa ngayon. Kung ano man yung nagawa ko ring mali na ikinagagalit mo, pasensya ka na rin. Magkapatawaran na lang tayo dahil para sa akin, walang espasyo ang galit at pagtatanim ng sama ng loob. Lalo na ngayon, bilang na lang din ang nalalabi kong araw sa mundo. Nakokonsensya na si Esperanza sa ginawa niya kay Milagros. Hindi na niya alam kung paano niya maitatama ang pagkakamali niya. Sinubukan niyang bumalik sa mangkukulam pero hindi siya pinayagan na magbawi ng ritual. Masyadong malaki na ang naibigay nilang parusa kay Milagros. Kaya kung babawiin yon, malaki rin ang babalik sa kanila. Pero hindi na kaya ni Esperanza na lumipas ang mga araw na iniisip niya ang pagkakamali na nagawa niya. Ang desisyon niyang naging bunga ng maling emosyon na hindi man lang niya pinag-isipang mabuti. Ngayon, sising-sisi na siya. Ilang araw pa ang lumipas. Sinubukan naman niyang magsabi sa albularyo. Isinuko niya ang kanyang sarili. Kung babalikan man ako ng kulam, sana wag maging mas malala. Gusto ko talaga magbago Patawarin nawa ako ng Diyos sa mali kong nagawa. Sa pagdedesisyon kong nakakaapekto sa isang tao na wala namang ginawang masama sa akin. Nagsisisi na ako. Hindi ko na yun uulitin kahit na kailan. At kung mabibigyan man ako ng isa pang pagkakataon, sisiguraduhin ko na itatama ko kung anong nagawa kong mali. Umiyak at nagmakaawa si Esperanza na tulungan siya ng albularyo. Dahil hindi niya alam kung ano pang gagawin niya para lang gumaling si Milagros. Sinabi sa kanya na kaya naman yung pagalingin basta handa rin siya sa maaaring maging balik sa kanya. Dahil imposible nang hindi siya babalikan ng kulam. May tatama at tatama sa kanya, habang ang mas malaking epekto ay sa mangkukulam. Pumayag naman siya,
Basta raw maging maayos ulit si Milagros. Ilang araw matapos ang paggamot sa kulam, nagpunta siya kay Milagros. Kailangan niyang makumbinsi ito na magpa-opera. Nawala na ang kulam pero nanatili ang bukol. Sinabi sa kanya ng albularyo na kailangang matanggal ang bukol na yon para umayos na ulit ang kalagayan ni Milagros. Alam mo naman na ayaw ko na ng gastos. Nakakahiya naman sa mga anak ko. Problemado nga sila ngayon eh. Ayoko maging dagdag pa sa pasanin nila. Ako na lang ang magbabayad ng pang-opera mo. Naku, ay bakit mo namang gagawin yun? Wag na. Mas lalo namang nakakahiya yun, ano? Hindi na. Ako na yung nag-offer. Ano ka ba naman? Ngayon na nga lang ako tutulong sa isang tao tatanggihan mo pa. Paano naman kita mababayaran yan? Kahit nabigyan mo na lang ako ng tinapa na lulutuin namin. Parang mananawa ka niyan sa puro tinapa. Okay na yun. Para magkaroon din naman ako ng kaibigan. Ako nang sagot sa operasyon mo. Huwag kang mag-alala ha. Ako rin ang tutulong sa'yo maglakad niyan sa gobyerno para matulungan ka. Basta ha, ipapangako mo lang sa akin. Lalaban ka at magpapagaling. Huwag ka munang sasama sa asawa mo ha. Sabi mo sa kanya, marami ka pang tinapa na ibebenta. Nakumbinsi ni Esperanza si Milagros na magpa-opera. May pera siyang ipon na inilabas niya para magbigay ng pera, pero kaunti lang naman ang nagastos niya. Inilapit niya kasi sa iba't ibang organisasyon ang kalagayan ni Milagros. May 1 taon pagkatapos ng operasyon, nakatanggap ng tulong pinansyal si Milagros na si Esperanza rin ang naglakad. Nabigyan siya ng pangkabuhayan para habang nagpapagaling siya ay may pinagkakakitaan siya. Saka lang nalaman ni Leonardo na asawa niya ang kumilos ng lahat ng yon nung sinabi sa kanya ni Milagros. Kaya isang hapon, habang nagluluto ng pagkain si Esperanza, kinausap siya ng asawa. Bakit mo ginawa yun? Ang ano? Yung pagtulong mo kay Milagros. Akala ko ba galit ka sa kanya? Hindi na. Bakit nga? Dahil nakausap ko na siya ng maayos. Anong napag-usapan yung dalawa? Basta. Kami mga babae lang ang nakakaintindi nun. Ibig bang sabihin, pinatatawad mo na rin ako? Hindi yan ang sinabi ko. Pero papunta na ron. Secret! Sus, may pa-secret-secret ka pang nalalaman dyan ha. Ang darling ko talaga oh. Ano ba yung niluluto mo? Ay wow, ang paborito kong tinola. Ano ba? Doon ka nga muna. Huwag kang magdidikit sa akin ha. Ay sus, ang darling ko. Gusto palang ano. Ay, ang kulit naman talaga ng matanda na to. Grabe ka naman dyan makamatanda sa akin. Pogi pa naman ako ah. Amoy lupa ka naman. Ang sakit naman nun. Dati bangong-bango ka sa akin eh. Ay dati yun hindi na ngayon. Alam mo, ang saya ko ngayon. Kahit papano hindi mo na ako inaaway nung mga nakaraan. Nakakapakinig na tuloy ako ng mga storya ni Lola Telang. Hindi mo na siya pinagsisilusan eh. Sino ba kasi yan? O eto, pakinggan mo para magustuhan mo rin. Basta, bati na tayo ha. Ay, ewan. Pag-iisipan ko pa kung magkakabati tayong dalawa. Naku, gusto ata talaga ng lambing ng darling ko ah. Halika nga rito. Kinukulit ni Leonardo ang kanyang asawa at ramdam niya na maayos na itong makitungo sa kanya. Naging mabait na rin si Esperanza sa kanya. Hindi na ito nagbabalik ng kung ano-ano sa kanilang nakaraan. At pinapakita niya rin na sinusulit nila ang mga araw na magkasama pa sila. Nagiging mas makabuluhan ang lahat. Habang unti-unti na ring humihilom ang sakit na matagal nang bitbit ni Esperanza. Doon niya napagtanto na tama nga si Milagros na ang isa sa taong magpapagaling ng sugat ng nakaraan ay siya mismo. Hindi ang ibang tao kundi ang kanyang sarili. Dahil sa lahat, siya lang ang nakakaalam ng sugat na meron siya.
Lumipas ang ilan pang mga linggo, gumaling na rin si Milagros pero bibihira na lang siyang magbenta ng tinapa. Katulad nga ng sinabi ni Esperanza, lagi siyang binibigyan ng tinapa ni Milagros. Nagiging biruan na rin nila yon. Isang beses pa nga, nag-aasikaso sila ng mga papel nila para sa ayudang matatanggap ng mga matatanda. Kung dati nag-iiwasan ng dalawang ginang, ngayon naman silang dalawa na ang laging magkasama. Parang ako na dapat ang magselos ngayon. Kapag magkasama kayong dalawa, hindi nyo na ako pinapansin ah. Ganito pala yung pakiramdam na nagseselos. Ngayon na nga lang to. Okay na yan, kayo naman magkasama palagi. Kaya nga, nagsasawa na nga ako sa pagbubuka niyan. Hayaan mo na muna kami. Ano ba kasing pinagbubulungan nyo? Bakit ba ayaw nyong iparinig sa akin? Ay basta, may pogi kaming pinag-uusapan. Ganon. Mas pogi naman ako dun oh. Ang macho ko pa. Oh, may abs ako. Hoy, ano ka ba? Huwag mo itaas ang damit mo. Ipapakita ko nga na may abs ako. Ito ang habol ng mga kababayan sa akin oh. Baka asa ang humabol sa'yo ngayon. Kabagin ka pa dyan eh. Ako pang magkaroon ng problema yan mamayang gabi. Baba mo yan sabi eh. Hindi na nahiya ito. Pwede nang pangnilagang buto-buto yung katawan mo. Wala muna bang tinapa ngayon? Oo, kasi puro ribs muna. Ganon. Ako naman ngayon ang pinagtutulungan nyo. Ay, ang hirap naman ng ganito kapag dalawang babae na ang kalabang ko. Puputi lalo ang buhok ko eh. Makasabi naman to na puputi lalo ang buhok. Walang buhok na puputi sa'yo dahil panot ka na. Hoy, wag niyo akong iwan. Ang sakit ng balakang ko. Walang pogi dyan. Ako yung pogi rito. Hayaan mo na yan. Tara na, mag-usap na tayo. Andun yung sinasabi ko na pogi. Halika na, tara na. Nagtawanan ang dalawang kababaihan habang nakasunod lang sa kanila si Leonardo. Naging maayos ang mga sumunod na araw. Hanggang sa kasalukuyan ay magkakaibigan pa rin sila at napansin din ng mga anak nila na masaya ang pagsasama ng kanilang mga magulang. May maliit na bukol na tumubo sa ibaba ng tenga ni Esperanza. Hindi niya yun sinasabi sa kanyang asawa dahil iniisip niya na baka yun na nga ang balik sa kanya ng kulam. Pero lagi niyang pinagdarasal na sana ay wag na yung lumala at magkaroon pa siya ng sapat na panahon para maging mas masaya silang mag-asawa. Sadya talagang may mga desisyon ng tao na pinagsisisihan nila. May mga pagkakamali na akala nila ay makakalimutan makalipas ang mahabang panahon. Pero sa halip na mawala, naiipon lang ito. Kagaya ng sugat na hindi agad naghihilom at sumasakit kapag mas lalong nagtagal. Minsan, ang selos ay hindi lang basta hinala. Ito ay isang masakit na alaala at takot ng kasalanang nagawa na noon at ginawang paulit-ulit. Mga kasalanang tinatakpan ng salitang pagbabago na hindi naman ginagawa. Habang tumatagal ang pagsasama, mas lalong bumibigat ang dalang sakit dahil ang mga sugat na hindi ginamot noon mas masakit kapag tinamaan sa pagtanda. Ngunit paalala rin ito na ang selos kapag pinabayaan ay nagiging lason. Hindi nito ibinabalik ang tiwala. Hindi nito binubuo ang nasira. Sa halip, sinisira nito pati ang natitirang kapayapaan. Ang taong patuloy na nagseselos ay hindi dahil mahina, kundi dahil nasaktan at hindi kailanman gumaling. At ang panloloko, gaano man katagal ang lumipas ay may balik. Maaaring hindi agad, maaaring sa panahong akala mo'y ligtas ka na. Ngunit darating ito sa anyo ng takot, hinala at galit na hindi na mapapawi ng paliwanag. Kung ayaw mong mabuhay sa hinala at takot, huwag kang manloko. Kung ayaw mong mag-ipon ng galit sa puso, matutong magpatawad, ngunit huwag kalimutan ang hangganan.
At kung nasaktan ka na, tandaan na ang selos ay hindi lunas sa sugat. Katotohanan at pagbabago lamang ang nakakapagpagaling. May mga pag-ibig na tumatanda, ngunit ang sakit ay nananatiling bata. Kapag ang tiwala ay paulit-ulit na sinira, ang selos ang natitirang bantay ng puso. Hindi lahat ng selos ay inggit. Ang iba ay alaala ng panloloko. At sa mahabang panahon, ang kasinungalingan ay humuhubog ng isang selosang asawa. Kaya minsan may mga tao na nagseselos dahil dulot na rin ng takot at sakit. Kayo ba mga apo? Ano ang definisyon ninyo ng pagseselos? Naranasan nyo na rin bang magselos dahil sa sakit na dulot ng nakaraang panloloko? Kung kayo ay may kwento, maaari nyo rin niyang ibahagi kalakip ang inyong opinyon sa ating bagong kwento. Naway nakapaghati dito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa araw-araw ninyong pakikinig mga apo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Arlene Morales, Christian Temprosa, Sara Cañete, Marilu Aguilar, Ace Fantinalgo, Marfel Reyes, Teresita Reville, Dominica Escarmosa, Irisabela Tuason, Celerina, Paz and Boz Channel, J. Bustinera Jr., Jonaline Antonio, Reggie Feliciano from Laguna, Cabuyao, Sabina de Ramos, Boy June Channel, Rose Evangelista, Celeste Porquido, Alma Balagtas, Inel Albuero. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.